kwento na ito at karugtong sa kwento ni Jenny at lahat ng taong involved dito ay sadyang pinalitan ang mga pangalan. Sa part 3. Paano lay makatakas? Plano ko nang tumakas pero saan ako pupunta? Lockdown ang buong Saudi dahil sa COVID-19. Wala akong kakilala. Malayo ang agency. At pakiramdam ko wala ring gustong makinig sa akin. Habang lumilipas ang bawat gabi pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ang dating ako. Pangalawang linggo pa lamang ng pananatili ko sa bahay na yon. Araw-araw akong kinakabahan. Minsan, kahit simpleng tunog ng pagbukas ng pinto o yabag ng paa ay ikinabugulat ko. Pakiramdam ko hindi na ako ligtas kahit saan. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang tumakas. Pero paano? Kasagsagan noon ng COVID-19. May lockdown. Hindi basta-basta makalabas. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta kung sakaling makatakas ako. Malayo ang agency. At sa mga nauna kong sumbong, pakiramdam ko parang wala lang sa kanila. Kaya araw-araw, nabubuhay ako sa takot. Isang gabi, sobrang pagod ang buong katawan ko. Marami kaming nilinis ni Madam buong maghapon. Halos hindi na ako makatayo sa sobrang pagod. Maaga akong nakatulog. Pero madaling araw, nagising na naman ako. Naroon na naman siya. Mahina niyang sinabi. Saglit lang. Sa sandaling iyon, parang wala na akong natitirang lakas. Hindi lang pisikal ang pagod ko. Pati isip at damdamin ko ay ubos na. Sa sobrang galit at desperasyon, nasabi ko sa sarili ko, sige gawin mo na ang gusto mo, sana ito na ang huli. Habang siya ay tila walang pakialam sa sakit at takot na nararamdaman ko. Ako naman ay nakatitig lamang sa kisam. Habang siya nagpapasarap at kung ano na lang ginagawa niya sa akin. Hinayaan ko siya hanggang siya ay magsawa. Tahimik lang ako. Pero sa loob ko, sigaw na sigaw ang puso ko. Pagkatapos ng ginawa niya, tinakpan niya lang ako ng kumot habang siya ay umalis. Napaiyak na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, parang impyerno ang bahay na ito. Kinabukasan, lumapit ako sa isa pang Pilipinang kasambahay. Siya ang papalitan ko sana, pero naantala rin ang kanyang pag-uwi dahil sa pandemya. Mahina kong sinabi, ate, pwede ba akong matulog sa kwarto mo? Kahit sa sahig lang. Hindi na siya nagtanong. Ngumiti lang siya at nagsabing, CJ, hindi ko man naikwento ang lahat. Sinabi kong hindi na ako komportable at natatakot ako sa aming employer. Mula noon, mas panatag akong natulog. Kahit papaano. May kasama na ako. May pakiramdam akong ligtas. Pero may isa pa rin akong kinatatakutan. Paano kapag nakauwi na siya sa Pilipinas? Paano kung ako na lang ulit ang maiiwan? Lumipas ang ilang araw. Dumating ang 3 linggo. Isang umaga. Abala ang lahat sa kani-kanilang trabaho. Si Madam ay natutulog pa. Ang kasama kong Pinay ay nasa kusina. Ako naman, nagpaplansa ng mga damit sa ironing room. Biglang bumaba ang employer. Tinawag niya ang driver. Pagkatapos ang hardinero. At ang iba pang mga manggagawa. Pero walang sumasagot. Pagkatapos, tinawag niya ako. Inutusan niya akong tingnan kung nasaan ang mga tao. Pagpasok ko, bigla niyang isinara ang pinto at pagkakataon niya naman para gamitin ako. Sinubukan kong kumawala. Paulit-ulit kong sinabi, No. No, you're devil. Lumaban ako. Pero hindi sapat ang lakas ko. Hinawakan niya kamay ko sa likod at nakasubsob ako sa table. At ginawa niya naman ang bagay para makaraos siya. Parang mawalan ako ng hininga at sabi ko, maawa ka, dahan-dahan lang, masakit ako makahinga. Tahimik lang siya. Nang matapos ang nangyari, diretso akong bumalik sa ironing room. Tahimik akong umiyak. Habang pinupunasan ang luha ko, may isa na akong desisyon. Bahala na, aalis na talaga ako rito. Muli akong tumawag sa agency. Sa pagkakataong ito, sinabi ko na ang buong nangyari. Sa wakas, nakinig sila. Sinabi nila, bukas kukunin ka na namin. Nakahina ako ng maluwag. Sa wakas, may pag-asa na. Tinawagan ng agency ang employer ko.
At pumayag siyang ipa-pull out ako kinabukasan. Tinawagan ko rin ang pamilya ko sa Pilipinas. Sa wakas, naibuhos ko ang matagal kong itinagong sakit. Umiyak kami sa telepono. Pero may isang pakiusap ako sa kanila. Huwag ninyong sabihin sa asawa ko ang lahat. Natatakot akong baka hindi na niya ako tanggapin. Tahimik lang silang nakinig. At sinabi nilang, ang mahalaga makauwi kang ligtas. Kinabukasan, maaga akong naghanda. Bitbit ang kaunting gamit. At umaasang iyon na ang huling araw ko sa bahay na yon. Pero bago pa man ako tuluyang makaalis, muli akong hinarang ng employer. Muli akong natakot. Sa loob ulit ng ironing room na corner niya ko. Nangyari ulit sa amin, kahit ayaw ko wala pa din ako nagawa. At lalo kong napatunayan na tama ang desisyon kong umalis. Makalipas ang halos 1 oras, dumating din ang agency. Tuluyan na akong nailabas sa bahay na yon. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Pero hindi pa pala. Pagdating ko sa agency, humingi ako ng tulong. Gusto kong magpa-medical. Gusto kong magsampa ng reklamo sa pulis. Ngunit sa halip na tulungan ako, parang nawalan sila ng interes sa kaso ko. Pakiramdam ko, mas gusto na lamang nilang matapos ang lahat ng tahimik. Doon ko lalong naramdaman na parang wala akong kakampi. Dahil sa pandemya, hindi rin ako agad nakauwi ng Pilipinas. 2 buwan akong naghintay sa agency sa Qatif. Mahal ang pamasahe. Mahirap ang biyahe. Pero isang araw, dumating rin ang tiket. At sa wakas, nakapagdesisyon na akong umuwi. Paglapag ko sa Pilipinas, hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil natalo ako, kundi dahil, sa wakas, ligtas na akong nakauwi. Nayakap ko muli ang pamilya ko. At doon ko sinabi sa sarili ko, hindi ko man mababawi ang mga nangyari pero nagpapasalamat akong nakaligtas ako. Marami pang mali ang tahimik na lumalaban sa mga pagsubok na hindi natin nakikita. Kung ikaw man ay dumaraan sa ganitong sitwasyon, tandaan mong may mga taong handang makinig at tumulong. Huwag mawalan ng pag-asa. Abangan ang Secret Files, kung saan ibabahagi natin ang naging buhay pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan at ang mga aral na iniwan ng karanasang ito. Mapait, mapanlinlang, at swertihan lang talaga ang buhay sa abroad. Hanggang sa muli.